Sa unang eksena, kung saan ang mga mutant na may pambihirang kakayahan ay namumuhay kasama ng mga tao. Gayunpaman, ang mga mutant na ito ay madalas na pinarurusahan ng malupit kung nagagamit nila ang kanilang mga kakayahan, lalo na sa publiko. Isang gabi, makikita natin ang isang mutant na babae na nagngangalang Clar Ice na tumatakbo palayo sa isang bilangguan sa Atlanta. Hinahabol siya ng ilang sasakyan ng pulis at kalaunan ay na-corner siya sa isang dead-end na kalye. Dahil wala na siyang madadaanan, ginamit ni Clar Ice ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng portal, at mabilis siyang pumasok sa kabilang panig bago maabutan ng mga pulis at doon nagtapos ang habulan nila. Sa ibang lugar, makikita natin ang tatlong iba pang mutant na kinabibilangan nina John, Marcus, at ang kanyang kasintahang na si Lorna. Samantala, si John ay may kapangyarihan na foresight at may mahusay na pandama, dito nalaman niyang may isang mutant na babae ang nagtatago sa malapit at nasa panganib. Nagpasya silang lapitan siya at dito nakita nilang nagtatago si Clar Ice sa isang opisina ng lumang gusali. Hindi siya natutuwa na makita sila, ngunit nilinaw ng tatlo na kasama sila sa Mutant Underground at dumating para tumulong. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may dumating na police squad at pinalibutan ng gusali. Nagsimula silang magpaputok ng sunod-sunod, kaya ginamit ni Lorna ang kanyang magnetism powers para ang mga patrol car ay magdikit-dikit. Kasabay nito, ginamit ni Marcus ang kanyang kakayahang magmanipula ng mga ilaw para mabulag ang mga opisyal. At tinangka ng mga mutant na tumakas, ngunit sa kasamaang palad ay nabaril si Marcus sa balikat. Sinubukan siya iligtas ni Lorna ngunit siya ang napinsala, kaya nagudyok ito sa iba pang mga mutant na magmadaling tumakas. Kinaumagahan, ipinakikilala ang mag-asawa, na sina Reed at Caitlin Strucker, na kamiting ang punong guro ng paaralan ng kanilang anak. Ibinunyag ng mag-asawa na ang kanilang anak na si Andy ay patuloy na binubuli ng mga kapwa estudyante. Sumasang-ayon ng prinsipal na tugunan ng tungkol dito, ngunit hindi lubos na kumbinsido si Reed. Nagbabala siya na kung magpapatuloy ang pambubuli, mapipilitan siyang kasuhan ng paaralan. Pagkatapos, si Reed ay nagtungo sa trabaho, at dito nalaman natin na siya pala ay isang taga-usig. Nilapitan niya ang nakakulong na si Lorna at inalok siya ng pinababang sentensya kapalit ng impormasyon tungkol sa mga mutant na nagtatago sa lungsod. Tumanggi siyang makipagtulungan at nagsimulang pahirapan siya gamit ang kanyang kapangyarihan. At pagkatapos ay kumuha si Reed ng isang file at ipinakita kay Lorna ang isang bagay, dahilan upang biglang magbago ang kanyang ekspresyon. Mukhang natatakot siya, at pinayuhan siya ni Reed na maingat na isaalang-alang ang kanyang sitwasyon bago umalis. Nang gabing iyon, nakita natin si Andy at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na si Lauren, na umalis para sa isang dance party sa gymnasium ng paaralan. Pagdating pa lang nila, naging abala si Lauren sa kasiyahan kasama ang kanyang nobyo. Iniwan itong mag-isa si Andy at hindi nagtagal ay nakita siya ng mga nambubuli sa kanya. Kinaladkad nila siya sa banyo at inakusahan siya na nagreklamo sa punong guro tungkol sa kanila. Itinanggi ito ng kawawang bata, ngunit sinimulan nila itong pahirapan sa pamamagitan ng pagbuhos sa kanya ng mainit na tubig. Nagudyok ito kay Andy na sumigaw sa sakit at may kakaibang nangyayari. Ang kanyang sigaw ay naging sanhi ng pagyanig ng mga rafters at tuluyang gumuho ang gymnasium. Kasunod nito, ang mga estudyante ay nagsimulang tumakbo palayo sa takot. Gayunpaman, tumanggi si Lauren na umalis nang wala ang kanyang kapatid at nagmamadaling pumunta sa banyo. Ang gusali ay malapit ng gumuho ngunit ginagamit ni Lauren ang kanyang lakas sa field para bumuo ng isang panangga na nagpapakita na siya ay isa ring mutant. Di nagtagal ay nahanap niya ang kanyang kapatid at lumabas na sa paaralan. Nang maglaon, sa bahay, ipinaalam ng magkapatid sa kanilang ina ang lahat ng nangyari at ipinahayag na pareho silang mutant. Dahil dito, nabigla at nagalit si Caitlin, dahil ang trabaho ng kanilang ama ay nagsasangkot ng pangangaso ng mga mutant na tulad nila. Sa sandaling ito, maraming opisyal ang sumulpot sa bahay upang ikulong ang magkapatid. Tumanggi si Caitlin na papasukin sila sa loob, ngunit itinulak siya ng mga opisyal at pilit na pinapasok. Naiwan sina Lauren at Andy na walang pagpipilian kundi gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Matagumpay nilang nilabanan ng mga pulis at ang pamilya ay nagpasya na magmaneho palayo sakay ng kotse. Pagkaraan ng ilang oras, tinawagan ni Caitlin ang kanyang asawa at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sikreto ng kanilang mga anak. Hindi nagtagal ay nagkita sila sa isang kafe at nabigla siya sa bagong impormasyong ito. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, tiniyak ni Reed sa kanila na ang kanyang pamilya ang unang prioridad at hindi niya sila pababayaan. Iminumungkahi niya na tumungo sila sa isang bansa na hindi masyadong mahigpit sa mga mutant, tulad ng Mexico. Pagkatapos ay nag-check-in ang pamilya sa isang kalapit na motel at nagpas siyang magtago muna. Kinaumagahan, ginamit ni Reed ang kanyang mga kontak at namamahala upang mangalap ng impormasyon tungkol sa underground mutant group. Kinuha niya ang number ni Marcus at tinawagan siya. Ipinaliwanag ni Reed na ang kanyang mga anak ay mutant at kailangan niya ng tulong na may hatid sila sa ligtas na lugar.
Ibinunyag din niya na inoosig niya si Lorna ngunit matutulungan niya itong makatakas. Nang marinig ang lahat ng ito, sa una ay nag-aalangan si Marquez dahil sa palagay niya ay isa itong uri ng bitag. Ngunit nang ibunyag ni Reed na buntis si Lorna, kaya natulala siya nang malaman ito. Sa kalaunan ay pumayag siyang tulungan ng pamilya at binigyan si Reed ng isang lokasyon upang magkita. Pagkaraan ng ilang oras, nagkita sina Marquez at Reed sa isang bar para pag-usapan ng mga kondisyon. Sinabi ni Marquez na dadalhin niya ang pamilya sa ligtas na lugar, ngunit dapat manatili si Reed sa kanya hanggang sa matulungan nila si Lorna na makatakas. Noong gabing iyon, nakilala ng pamilyang Strucker si Marquez sa isang bodega, at nangako siyang tutulungan silang makalabas ng bansa. Ngunit biglang, ang grupo ay napapalibutan mula sa lahat ng panig ng ilang mga opisyal. Ginagamit ng mga mutant ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang lumaban, ngunit ang mga opisyal ay gumamit ng mga espesyal na armas at nadaig sila. Kaya ang lahat ng pag-asa ay tila naglaho, si Clarice at John ay dumating upang tumulong. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang portal, at ang grupo ay dumaan dito ng paisa-isa. Ang lahat ay tumatagos at nakarating ng ligtas sa loob ng punong tanggapan ng mutant sa ilalim ng lupa. Ngunit nang si Reed na ang dumaan, si Clarice ay masyadong napagod at bumagsak sa lupa. Nagsara din ang portal, kaya naiwan si Reed sa kabilang panig para hulihin ng mga opisyal. Sa ibang lugar, nakikita natin si Lorna na inilipat sa isang kulungan ng county, kung saan siya ay sinalubong ng galit ng iba pang mga bilanggo. May electric collar sa kanyang leeg, na nagdudulot sa kanya ng matinding shock sa tuwing sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pagbalik sa Mutant HQ, ang pamilyang Strucker ay nag-aalala tungkol sa kapakanan ni Reed. Ngunit ipinangako ni Marquez na hahanapin niya siya dahil kailangan din niyang mailabas si Lorna. Samantala, lumala ang kondisyon ni Clarice at iminumungkahi ni Caitlin na kailangan niya ng doktor. Ngunit ang iba pang mga mutant ay nangangatwiran na siya ay pinaghahanap ng mga awtoridad at hindi nila maaaring dalhin siya sa ospital. Ngunit ang masaklap, ang walang malay na si Clarice ay biglang nagsimula magbukas ng portal patungo sa isang malayong kalsada sa bansa. Nakakatakot ito sa mga mutant, dahil hindi nila pwedeng ibunyag ang kanilang lokasyon sa mga sibilyan. Sa kabutihang palad, nagawa ni Lauren na maisara ang portal gamit ang kanyang force field. Pagkatapos ay isiniwalat ni Caitlin na siya ay isang dating nurse at maaaring makatulong na lunasan pansamantala ang kalagayan ni Clarice. Gayunpaman, kakailanganin niya ng naangkop na gamot na magagamit lamang sa mga ospital. Siya at si Marcus ay pumunta sa kalsada upang hanapin ito, habang ang iba ay sinusubukang panatilihing kontrolado ang mga akma ni Clarice. Sa ibang lugar, nakikita natin si Reed na nakakulong sa isang bilangguan, kung saan ini-interrogate siya ng opisyal na nagngangalang Jace Turner. Sinubukan ng opisyal na manipulahin si Reed upang ipagkanulo ang mga mutant, ngunit tumanggi siya. Sa halip ay umapela siya sa kanyang mga karapatan at humihingi ng abogado, ngunit binalaan siya ng opisyal na lumaki na ang sitwasyon sa kabila ng batas. Samantala, dumating sina Marcus at Caitlin sa isang ospital, at inihayag niya na ang gamot na kailangan nila ay nasa emergency room. Dahil hindi sila makakapasok doon ng walang tamang dahilan, kaya inilantad nila ang tama ng bala ni Marcus sa kanyang balikat. Dahil dito mabilis silang pumasok sa loob, na nagpapanggap na mag-asawa. Pagkatapos, tinatahi ng doktor ang kanyang sugat at nakipag-usap kay Caitlin ng pribado. Napansin niya ang ilang mga pasa sa kanyang ulo at nagtanong kung ito ay isang kaso ng karahasan sa tahanan. Ngunit binaliwala ni Caitlin ang kanyang mga alalahanin at sinabing ito ay isang aksidente lamang. Pagkaalis ng doktor, nag-disguise siya bilang isang nurse at nagnakaw ng mga kinakailangang gamot. Samantala, sa Mutant HQ, nagsimulang lumala ang kondisyon ni Clarice at nagsimula siyang gumawa ng mga portal ng mas madalas sa parehong lugar. Nakikita ng mga mutant ang ilang pulis sa kabilang panig at nahirapang isara ni Lauren ang portal. Gayunpaman, naramdaman ni John na ang mga pulis ay tumatawag sa grupo ng SWAT at hindi sila mapalad sa pagkakataong ito. Nang walang ibang paraan, nagpa siya ang grupo na lumikas at nagsimulang lumabas ng gusali. Ang mga portal ni Clarice ay patuloy na nagdudulot ng kalituhan at pinaghiwa-hiwalay ang lugar. Ngunit bago maging sakuna ang sitwasyong ito, dumating si Caitlin at ibinigay ang gamot kay Clarice. Sa wakas ay pinabuti nito ang kanyang kalagayan at bumalik siya sa normal. Sa isa pang eksena, muling nakipagkita si Jace kay Reed at ipinakita sa kanya ang footage ng mga pulis na nagtatanong sa kanyang ina. Ang isang galit na si Reed ay nagsabi na ang kanyang ina ay walang kinalaman dito. Ngunit walang pakialam si Jace at nagbanta na kakasuhan ng kanyang buong pamilya ng terorismo. Kaya di nagtagal, sumuko si Reed at sa wakas ay pumayag na makipagtulungan. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon, pangungunahan niya ang mga pulis sa Mutant HQ hanggang masigurado niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Masayang sumang-ayon si Jace sa deal at ipinaalam kay Reed na ginawa niya ang tamang pagpili.
Sa ibang lugar, nagsimulang talakayin ng mutant group kung paano mailabas si Lorna sa kulungan. Si Clarice ang kanilang pinakamadaling paraan upang magtagumpay dahil siya lamang ang may kapangyarihan ng teleportasyon. Iminumungkahi ni Marcus na susanayin siya ni John tulad ng pagsasanay niya sa iba pang mga mutant noong nakaraan. Nang maglaon, nakipag-usap si John kay Clarice na nagpahayag na hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan mula nang siya ay gumaling. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang mga kakayahan ay na-trigger ng matinding emosyon tulad ng takot o pagmamahal. Isang babaeng nagngangalang Sonia ang nagmamasid sa kanilang pag-uusap at kalaunan ay nakipag-usap kay John ng pribado. Siya ay isang mutant na may kakayahang baguhin o itanim ang mga alaala sa isipan ng iba. Iminungkahi ni Sonia na magtanim ng isang alaala sa isip ni Clarice para maniwala siyang sila ni Lorna ay matalik na magkaibigan para tulungan sila. Gayunpaman, tumanggi si John dahil alam niya ang posibleng mangyari kung ito ay gagamitin niya kay Clarice. Kinagabihan, ginising ni Caitlyn ang kanyang mga anak at ipinaalam sa kanila na siya ay palihim na lumabas upang makipagkita sa kanilang tiyuhin na si Danny para humingi ng tulong. Tutol ang mga bata sa ideang ito, ngunit ayaw nilang pabayaan siyang mag-isa. Kaya, nag-aalok sila na samahan siya at protektahan siya kung sakaling pagtataksilan siya. Kinabukasan, sinimulan ni John ang pagsasanay kay Clarice at inutusan siyang mag-concentrate sa isang bagay na makabuluhan at mahalaga sa kanya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay naramdaman niya na si Caitlyn at ang mga bata ay nakatakas kagabi at nag-alala. Mabilis na ipinaalam ni John kay Marcus ang sitwasyon, nagbabala na kung mahuli ang pamilya, maaaring mapilitan silang ibunyag ang lokasyon ng Mutant HQ. Ang dalawang lalaki ay bigo sa katangahan ni Caitlyn at nagtakdang iligtas ang pamilya bago sila mahuli ng mga pulis. Samantala, dumating si Caitlyn at ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang kapatid na si Danny, kung saan nagpalitan ng emosyonal na yakap ang magkapatid. Iniimbitahan niya sila sa loob, at nakiusap si Caitlyn na gamitin ang kanyang mga koneksyon para mapalaya si Reed mula sa bilangguan. Gayunpaman, tumanggi si Danny, na sinasabing mula nang pumutok ang balita, lahat ng maimpluwensyang tao ay pinutol ang ugnayan sa kanya. Sinabi niya na ang kanyang sariling pamilya ay nasa panganib at na ayaw niyang makulong. Pinayagan sila ni Danny na manatili ng isang gabi at inaalok sa kanila ang lahat ng pera mula sa kanyang safe, ngunit iyon ang pinakamabuti na magagawa niya ngayon. Sa isa pang eksena, ikinabit ni Jace ang isang ankle transmitter kay Reed at pinalaya siya para magsagawa ng operasyon. Susubaybayan ng transmitter ang kanyang lokasyon at hindi niya ito matatanggal, maliban na lang kung putulin niya ang kanyang binti. Pagkatapos, tumungo si Reed sa bar at lumapit sa bartender, na isa ring mutant. Sinabi niya na nakatakas siya mula sa bilangguan at nakiusap sa bartender na dalhin siya kay Marcus upang mahanap niya ang kanyang pamilya. Ang bartender ay kainahinala sa una ngunit sa kalaunan ay pumayag na dalhin siya sa drop-off na lokasyon kung saan hahanapin siya ng mga mutant. Samantala, dinala niya si Reed sa isang backroom kung saan naghihintay na ang isang inosenteng mutant na ina at ang kanyang anak na babae. Inalis ng ina ang sakit ni Reed mula sa kanyang sugat at ipinahayag na pupunta rin sila sa Mutant HQ ngayong gabi. Kinagabihan, hinatid ng bartender ang mag-ina, pati na rin si Reed, sa drop-off na lokasyon. Si Reed ay seryoso sa buong paglalakbay, kaya tiniyak sa kanya ng batang babae na magiging maayos ang lahat. Sinasabi niya na papunta sila sa isang ligtas na lugar kung saan hindi sila mahahanap ng masasamang tao. Nang marinig niya ang sinabi ng inosenteng bata, si Reed ay nakonsensya ng matindi at kaya agad niyang hiniling na ihinto ang sasakyan dahil sinusundan sila ng mga pulis. Ang bartender ay nagulat sa nalamang ito, ngunit sinabi na hindi niya maaaring ihinto ang sasakyan. Kaya naman, binuksan ni Reed ang pinto at pasimpleng tumalon palabas. Pagkatapos ay ginamit ng bartender ang kanyang kapangyarihan upang mawala ang sasakyan na nagpapahintulot sa kanila na tumakas mula sa mga pulis. Di nagtagal, nilapitan ni Jace si Reed na nakahiga sa lupa at ipinaalam sa kanya na nawalan na siya ng pagkakataon na makita ang kanyang pamilya. Kinabukasan, patuloy na nagsusumamo si Caitlyn sa kanyang kapatid, ngunit tumanggi ito nang magbago ang isip. Sa maigting na sandaling ito, dumating sina Marcus at John sa bahay at iginiit na sumama sa kanila si Caitlyn at ang mga bata. Nagulat si Daniel nang makita sila at hiniling na malaman kung sino sila. Ngunit naantala sila ng mga ingay sa labas na nagpapakitang nagtipon ng isang grupo ng mga kalapit na lalaki. Nalaman nila ang pagdating ni Caitlyn at hinihiling na makita ang mga batang mutant na mayroong $300,000 na pabuya sa kanilang mga ulo. Agad na lumabas si Danny at sinubukang paalisin ang mga lalaki. Sinabi niya na walang tao sa loob at nag-iisa lang siya. Gayunpaman, hinampas ng mga lalaki si Danny sa mukha at nagmamadaling pumunta sa bahay. Kaya ikinagalit ito ni Andy, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para buksan ang pinto. Gusto na niyang labanan ng mga ito, ngunit pinigilan siya nina John at Marcus na gawin iyon.
Sa halip ay sumakay sila sa isang kotse at nagtangkang tumakas, ngunit sinimulan silang habulin ng mga galit na lalaki. Ang isang desperado na si John ay nakipag-ugnayan kay Sonia at ipinaalam sa kanya ang bigat ng sitwasyon. Kasunod nito, nilapitan ni Sonia si Clarice at hiniling sa kanya na gumawa ng portal, ngunit hindi ito nagawa ng dalaga. Nang hindi gumana, itinanim ni Sonia ang mga maling alaala ni Clarice at John na naghahalikan at nag-iibigan. Ito ay isang makapangyarihang alaala, at ngayon ay may dapat pakialaman si Clarice. Inihayag ni Sonia na nasa panganib si John, kaya sinundan siya ng nag-aalalang si Clarice sa gitna ng isang kalsada. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang portal na sapat ang laki para sa isang kotse, na nagpapahintulot sa pangkat ng mutant na ligtas na makatakas sa mga kalaban. Sa resulta ng insidenteng ito, niyakap ni Clarice si John ng may pagmamahal, na ipinahayag kung gaano siya naging masaya nang makita itong ligtas. Kaya naguguluhan si John, at nakipag-usap siya kay Sonia ng pribado, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Inihayag ni Sonia na ibinigay niya kay Clarice ang mga alaala ng nangyari sa pagitan nila noong nakaraan. Dito nalaman natin na may nararamdaman sina Sonia at John para sa isa't isa, ngunit nagpasya silang huwag makipag-date para sa kapakanan ng kanilang misyon. Natigilan si John nang mapagtanto na ang mga alaalang iyon ay nakatanim na ngayon kay Clarice at alam niyang hindi ito magtatapos ng ganon kadali.